sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut and welcome to another episode of Papa Dudut Stories. Para po sa mga hindi pa nakasubscribe, napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell at ang subscribe button. Sa ating episode ngayong araw na ito, pinagbibidahan ni Thalia dito lamang sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, Hi Papa Dudut fanatics, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Thalia. Isa sa mga avid listeners ng inyong programa sa radyo at long-time subscriber ng inyong mga channels. Actually, heto ang first attempt ko na sumulat sa inyong programa at umaasa na isang araw ay kwento ko naman ang mapakinggan ko sa radyo man o sa YouTube. Papa Dudut, let me share with you my story na hindi ko alam kung paniniwalaan ninyo o hindi. Warning, this is a pretty long story but please bear with me. I had a boyfriend named Francis. Magsi 6 years na sana kami noong March 23, 2015. But the unexpected thing happened, namatay siya noong March 9, 2015. Dahil daw sa bangungot. That very time was the most dying and unforgettable moment I had in my life. Maniwala man kayo o sa hindi ay he died 2 weeks before our anniversary. After that heart-rending event ay wala akong kinausap. Kakarampot ang kain ko. I actually ate once a day. I just wanted to go after him because visualizing that scene makes me more crestfallen. Until after his burial, may 5 days lang siyang pinaglamayan. Yun kasi ang gusto ng parents niya. And the unexpected turn of events happened. 3 days after his burial, pag-uwi ko noon galing sa work, nang bigla kong makita si Francis na natutulog sa aming kwarto, which is March 18, 2015. Don't get me wrong. May sarili na kaming condo unit, live-in na kami. The plan was to get married sa ika-7th anniversary. But it was all impossibly already. Sa totoo lang ay hindi ako naniniwalang may multo. Kaya noong nakita ko siya akala ko ay hallucination ko lamang dahil I was so worked up that day. Nagpakalunod ako sa trabaho. Nag-overtime ako lagi kahit na wala na akong paglalaanan ng pera ko. When I saw him I suddenly had the urge to hug him but I didn't. Because at the back of my mind, someone is telling me that pagod lamang yan. Take a rest. Patay na yung tao ay binubuhay mo pa. So what I did was lie in my bed. And nung ang bigat na ng pakiramdam ko, I felt cold pero wala na. Nakatulog na talaga ako. The morning came so fast. Siguro'y dahil sa pagod kaya nagmadali akong gawin ang morning routine ko at pumunta sa kitchen. But the moment I stepped out of the room, I was dumbfounded. I saw Francis again. He was sitting comfortably kung saan yung laging pinagpwestuhan niya kapag kumakain kami. Kinabahan ako, Papa Dudut, na ewan. He looked at me and maybe he noticed that I was not moving. Literal kasi akong nakatanga sa kanya. Nagulat lamang ako nang sinabi niyang, "Baby, kumain ka na ba? You're gonna be late again."
emphasizing the last word. Lagi kasi akong late dati. Kasi naman, I am not a morning person. Pero hindi pa rin ako gumagalaw. Malilate na ako at lahat-lahat. Tinitigan ko lamang siya, Papa Dudut. I badly missed him. I really do. How his mess hair covers his right ear and all. Nakakapanakip ng dibdib. Yung sa sobrang pagkamis mo sa tao, kung ano-ano yung mga nakikita mo. I probably need a psychiatrist. Yan na lamang ang nasabi ko at saka pumunta sa small table sa kitchen. Literal na nagsitayuan ang balahibo ko nang narinig ko siyang napatawa. Rinig na rinig ko yon kahit ang hina. Pero syempre nagstay pa rin ako sa reality na wala na siya. I didn't bother to look at him at napatingin ako sa banda sa may inuupuan niya. Pero nakayuko lamang ako at walang plato sa harapan niya, sa akin lang. Totoo ang pagkain ko kasi tinuso ko pa ng tinidor yung kamatis. Vegetarian kasi ako. Lahat totoo. Nakakabaliw talaga. Kaya tumingin ako sa door kung may nakapasok ba at siya yung naghanda ng food ko. Pero wala at lock pa rin. How come? Pero nagulat ako nang bigla ulit siyang nagsalita. Baby? Are you waiting for someone? Ang aga-aga, bisita ka agad. Yung tono niya ay parang nagtatampo at nagsiselos na ewan. Ganyan siya pag naglalambing, Papa Dudut. Nope baby, chinek ko lang kung nakalakbay yung door natin. Sagot ko. Mas nagulantang ako sa sarili ko. Napaka-impulsive ko talaga. Bakit ako nagsalita? Kausapin ba naman ang patay na? Feeling ko talaga ay wala na ako sa katinuan ko ng mga oras na yon. And the rest of the day was history. Bakit parang hindi ka komportabling makasama ako? May tampo ka ba sa akin? O sisa ni Francis sa akin, Papa Dudut? Wala akong tampo sa'yo, tipid kong sagot. Kahit na alam kong harmless si Francis. Pero the fact na multo ang kaharap ko, hindi ko talaga maiwasan na kabahan. Nararamdaman kong may problema ka. Hindi ko lang ma-figure out kung ako ang problema mo. May pagtatampong wika ni Francis sa akin. Sa puntong yon ay napabuntong hininga ako. I'm sorry Francis. Pagod lang kasi ako sa work kaya ako ganito. Alam mo namang puro overtime ako lately. Sagot ko sa kanya. At hindi ko sinasadyang mahawakan ko ang kanyang kamay. Agad ako nakaramdam ng kilabot, Papa Dudut, pero yung kilabot na panandalian lamang. Francis? Ikaw ba talaga yan? Tanong ko ulit sa kanya. I wanted to be sure. Baka kasi masamang espiritu lamang pala yon at nagaanyong si Francis. Napahagikik naman ang boyfriend ko. What do you mean? Ako talaga to. Bakit, mukha na ba akong multo? Tanong pa niya sa akin. Hindi ako nakakibo at sa huling pangungusap na sinabi niya sa akin. Nagulat naman ako nang biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa kusina at dining area. Don't worry, it's really me. Walang nagbago sa akin. I'm the same Francis na minahal mo. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Ngiti lamang ang sinukli ko noon sa kanya, Papa Dudut. Samantala pagka-uwi ko after work, ay nakita ko ulit siya at nakaupo na siya sa may sofa. He was smiling at me. At hindi niya ako hinalikan like what he always do pag umuwi ako. Baliw na talaga ako. Halika, maupo ka dito sa tabi ko. Pag-aya ni Francis sa akin habang tinatap ang espasyo kung saan niya ako gustong umupo. Anong ginagawa mo dito sa unit? Usisa ko sa kanya. Wala lang. Naghihintay lang ako sa iyo magdamag. Nakangiting sagot ni Francis sa akin. So how's work? Usisa pa niya.
Hindi ako masyadong pinagtrabaho ng opisina kasi alam nilang nagluluksa pa ako. Sagot ko pero bigla kong naalala na multo pala ang kausap ko at baka hindi pa niya alam na patay na siya. Buti na lamang at nakikiramay sila sa iyo. Maya-maya'y sagot ni Francis pagkalipas ng maraming segundo. Napatingin ulit ako sa aking boyfriend at kung tutuusin ay normal lang naman ang itsura niya. Kung hindi ako aware ay hindi ko siya pagkakamalang multo, although maputla siya. Pero normal naman ang kanyang mga mata. Wala din siyang amoy at nakakausap ko siya. At higit sa lahat ay wala siyang glowing aura na tipikal sa mga kaluluwang nagpapakita sa mga buhay na tao. Para talaga siyang buhay, Papa Dudut. Nagkwentuhan pa kami ni Francis pagkaraan ng ilang oras at nang matapos yun ay pumasok na siya sa aming kwarto para matulog. Aba, nagulat ako nang makita ko talagang literal na natutulog siya. Napaisip tuloy ako. Do ghosts sleep too? Tanong ko pa sa sarili ko. Maya-maya ay tumabi na din ako sa kanya and I tried to touch him in his arm but I failed. He really is ghost. I realize pagkatapos ay tahimik akong naiyak ng gabing yon. But later on I stopped sobbing soundly. Napatanong ako sa aking sarili. Bakit nandito pa siya? May naiwan pa ba siya? May hindi siya na-accomplish na task? Meron ba? Hindi ko alam ang sagot but I was still happy kasi hindi siya nagbago. Siya pa rin yung sweet and sensitive honey ko. 3 days had passed at linggo na noon, March 22, 2015, where I needed to go to the church at nagpunta akong mag-isa. Ganoon pa rin ang naging takbo ng araw ko, Papa Dudut. I can still see him, talk to him like he was real. Hindi siya sumasama sa akin kasi may gagawin daw siya sa unit namin kaya hinayaan ko na lamang. Since hindi rin ata makakabuti na sumama siya. Baka mag-usap kami sa simbahan at mapagkamalan pa akong baliw, which I am certainly not. I know it's his soul pero hindi pa rin masabi sa kanya na he must go. I know it's his soul pero hindi ko pa rin masabi sa kanya na he must go. Iniisip ko nga na baka hinihintay niya lamang akong sabihin ko sa kanya yon. I am okay but I am not. I can't lie. He knows me very well. Ako kaya ang rason? Yan talaga ang lagi kong tanong sa sarili ko. After that mass, I bumped into someone, my old guy friend named Louie. Suitor ko din siya before. Kumuha siya ng psychology and syempre may work na din siya katulad ko. Alam kong malakas ang sixth sense niya. Kaya sinama ko siya sa unit ko pero informed na siya sa nangyayari sa akin. I mean sa soul ng boyfriend ko, impulsive action na naman. Iniisip ko na baka magselos na naman yung sensitive boyfriend ko kahit soul na siya, he does not change at all. Papasok na kami sana sa unit nang tumigil yung friend ko and said na maghihintay ako dito sa labas. Tell him first na may bisita ka para hindi magulat at baka magalit. Okay, sagot ko. So I went in and talked to him. Okay lang daw, himala nga at hindi siya paranoid. He actually smiled at me genuinely. We are in the middle of my guy friends talking when he told me that sabihan mo siya. I can see how much he still cares for you. Pero hindi na siya dapat na nandito. Gusto kong magalit sa kanya that time but I guess that is the right thing to do. I have been selfish this past few days. Ako naman siguro ang dapat na magbigay. Kailangan na niyang pumunta sa pupuntahan niya. Kahit na kinabukasan na yung anniversary namin. Alam ko na bumalik siya kasi nakapangako na siya sa akin pero in denial lamang talaga ako. Nang mga oras na nag-uusap kami ng friend ko ay nasa loob ng room yung boyfriend ko. Kaya nang umuwi na siya I went in and talked to him.
Hindi pa man ako nagsasalita ay sunod-sunod ng tumulo ang mga luha ko. It was really painful, Papa Dudut. I can't let go of him, but I have to. Lumakas ang pag-iyak ko na parang bata na inagawan ng laruan. That's the only thing I can do to lessen the pain. He was looking at me. Pity and pain is evident to his eyes. Thalia, huwag ka nang umiyak. Nalulungkot ako kapag nakikita kang malungkot. Pag-aalo ni Francis sa akin. Huwag mong pansinin ang pag-iyak ko. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Ang sabi ko kay Francis. Alam mo na ba ang totoo, Francis, na patay ka na? Usisa ko sa kanya. Hindi siya kumibo pero bakas na bakas ko sa kanyang mukha ang labis na lungkot. Oo, alam kong patay na ako. At tanggap ko na yon. Pero hindi ko magawang tumawid sa liwanag dahil sa'yo. Yun ang sabi niya sa akin. I was afraid na masasaktan ka oras na mawala na ako. Oo, Francis, napakasakit sa akin ang nangyari. Pero kailangan mong makatawid na doon sa liwanag. Huwag mo akong alalahanin. Makaka-move on din ako. Yun naman ang sinabi ko sa kanya. Pagkatapos ay umiyak lamang ako sa harapan niya until he said these things to me. Baby, sabi ko sa iyo dati walang iwanan, hindi ba? Pero ako yung unang nang iwan. Hindi ko naman sinasadya eh. Time ko na talaga siguro noon. Hindi ako umabot sa 6th anniversary natin. Siguro kasi we made a vow na sa 7th anniversary natin magpapakasal na tayo. God is still good on us. Kasi kung umabot pa ako ng 6th anniversary natin, ano sa tingin mo ako ang spirit ngayon? Maybe I am a bad one. A vengeful type, kesyo ganito, ganyan. Let's look at the bright side of this situation. Can we, baby? Ang sabi ni Francis sa akin. And he silenced himself. He was just looking at me at siguro naghihintay ng mga sasabihin ko o kung meron man. Kahit na magang-maga ang mga mata ko noon. Lumapit ako sa bed kung saan siya nakaupo. Baby, dati pa man ay alam mo na selfish ako pagdating sa'yo. Wika ko. Yes, and I like that. Tugon naman niya sa akin. Samantala ay nagpatuloy ako sa pagsasalita. Francis, I'll be okay, promise. Salamat kasi binalikan mo ko. Alam mo, naiisip kong nababaliw na ako eh. Pero okay lang talagang mabaliw basta kasama kita. Pathetic, no? He just chuckled as a response. Ganyan siya pag nabubus ang ego niya. Alam niyang mahal na mahal ko siya. Baby, I guess goodbye na. Baby, I love you so much to infinity and beyond. To the moon and back. Last na sinabi ko sa kanya. Hinawakan ako at inakbayan ni Francis, bahagyang nakaramdam ako ng chills dahil sa lamig niya. Pero ayos lang yon sa akin. Dinama ko ang lahat ng bawat segundong magkasama kami dahil sooner or later ay mawawala na siya sa akin. Tara, pahinga ka na. Sasamahan kita, sabi na lamang ni Francis sa akin. I just nodded, drain na ako. This day was the longest day I've ever had. Nung nakahiga na ako ay he lies beside me and whispers, if given the chance to live again, I will still love you. I love you more, baby. Mahal na mahal kita. Salamat sa pag-intindi ng lahat-lahat. Rest well. Good night, honey ko. Ang wika ni Francis sa akin. At yun ang pinakahuling mga pangungusap na narinig ko sa kanya. Samantala dumating ang March 23, 2015, ika 6th anniversary na sana namin. Pero hindi na siya masyadong masakit. Nagulat pa ako kasi I found myself in the sofa. Maybe I fell asleep there. I woke up with my red eyes and wet cheeks. Pero I can feel na medyo gumaan ang pakiramdam ko.
at nakakangiti na din ako. Agad kong hinanap si Francis pero wala na talaga siya. Doon ay naramdaman ko ang saya sa aking dibdib. Dahil alam kong nanahimik na rin sa wakas ang kaluluwa ng aking boyfriend. Oo, nami-miss ko siya pero ayaw ko namang maging selfish. Sa ayaw ko man o sa gusto ay kailangan kong hayaang makatawid si Francis sa liwanag. Kailangan ko siyang palayain. At yun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Masaya na rin ako dahil finally alam kong kasama na niya ang Panginoon na lumikha sa kanya. Sa kabilang banda, ilang buwan ang lumipas ay naka-move on din ako. Then panibagong pag-ibig ang dumating sa akin. Si Louie. Nung una ay madalas kaming pagtagpuin ng tadhana sa LRT man, sa bus, sa mall at kung saan saang lugar. Tapos nagme-message siya sa akin sa Facebook at doon na nga nagsimula ang aming communication. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami at doon ay unti-unting na-develop ang feelings namin para sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay nagpahayag siya sa akin ng intensyong manligaw. And to make the story short, sinagot ko ang panliligaw ni Louie noong September 2, 2016. Sa ngayon, Papa Dudut ay mag-asawa na kami ni Louie. Ikinasal kami noong February 10, 2020, just before the pandemic. Although that year ay pareho kaming na COVID noon pero sa awa naman ng Diyos ay mabilis din kaming nakarecover. Then a year after ay nagkaroon na kami ng anak na babae na pinangalanan naming Francesca. Pagkatapos ay muli akong nagkaanak noong 2023, isang babae ulit na pinangalanan naming Abigail. Papa Dudut, isa na kaming masayang pamilya ni Louie at sobrang thankful ako dahil nawala man si Francis sa akin ay ibinigay naman sa akin ng Diyos ang tamang lalaki na makakasama ko habang buhay. Sobrang saya ko sa feeling na kasama ko si Louie at wala na akong mahihiling pa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana'y mabasa po ninyo at mapiling i-ere sa iyong YouTube channel. Hindi man siya nakakatakot pero alam kong may aral kayo mapupulot sa aking kwento. At yon ay ang pahalagahan mo ang bawat oras na kasama mo ang taong mahal mo habang nabubuhay siya. Savor each moment at ipakita mo sa kanya na mahal mo siya. Para pagdating ng panahon ay wala kang panghihinayanganan. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Thalia. Ay nako mga ka-online, isa pong nakakakilabot at nakaka-in love na kwento ng wagas na pagmamahal. Hindi man sila nagkatuluyan, at least at the end part of the story ay meron po tayong na-realize sa ating kwento na hanggat kasama natin ang mga taong mahal natin ay iparamdam natin sa kanila ang pisikal na pagmamahal na nararamdaman ng ating puso para wala tayong pagsisihan sa bandang huli na hindi natin nagawa ang mga bagay na dapat ay ginagawa natin habang kasama natin sila. Huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.